Eksklusibong nakuha ng GMA News ang nilalaman ng salaysay ng isa sa mga welder sa nasunog na pabrika sa Valenzuela. Anya, binigyan din mano siya ng go signal ng sekretarya ng pabrika na ituloy ang pagwi-welding kahit may mga nakaimbak na kemikal malapit sa pagwi-weldingan. Nagkaroon naman ng tensyon kanina sa pulong ng DOLE o ng Department of Labor and Employment nang hindi agad papasukin ang mga kaanak na mga biktima ng sunog. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kinumpirma ng DOLE na noong March 2014 ay inisyuhan ito ng Certificate of Compliance ang kumpanyang Kentex Manufacturing Corporation. Pero matapos daw ang malagim na sunog na naganap noong May 13 ay bigla daw naglabasan, naglitawan at nadiskubre ang di umano'y mga violations ng Kentex. Sumugod sa Regional Office ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kaanak ng mga biktima ng malagim na sunog sa pabrika ng tsinelas sa Valenzuela. Kasama nila ang ilang survivor at ilang trabahador ng may-ari ng pabrika na Kentex Manufacturing Corporation. Himutok nila, tila sila pang mga biktima ang di umano'y naiitsipwera. Papasukin niyo kami! Kami biktima dito, bakit sila binibigyan ng imbitasyon? Hindi kasi sila inimbita sa mandatory conference o pulong sa DOLE. Ang ipinatawag lang ng DOLE ay ang Kentex Manufacturing at ang subcontractor nitong CJC Manpower Services. Wala akong talagang dignidad to eh. Biktima na sila tapos pinatatayo nyo sila, naghihintay sila dito sa labas. Binabangaan ka namin. Papabain niyo yung official nyo. Hindi mo kami pinapasok. Gigit kami, magpipilit kami pumasok. Kasama ang ilang militanteng grupo, iginiit ng kaanak ng mga biktima na dapat papasukin sila sa pulong. Marami pa pong mga survivor na gusto po sana sumama dito nagka-ano po sa kabila hindi po alam kung saan pupunta. Humupa lang ang tensyon pasado alas 11 na ng umaga nang papasukin na sa pulong ang kaanak ng mga biktima. Hindi dumalo sa pulong ang kinatawan ng Kentex Manufacturing. Ayon sa abogado ng kumpanya, wala silang natanggap na imbitasyon mula sa DOLE. That is not true. We have the record of who received the notice. Dalawa ang nakapirma doon sa notice na ipinadala noong Friday. We are bending our selves backwards. We will observe due process. We will wait for them on Wednesday, same time. Kabilang sa iniimbestigahan ng DOLE ay ang di umano'y mga paglabag ng Kentex at CJC sa mga batas paggawa. Lumabas sa investigasyon na hindi rehistrado ang CJC. Kaya naman ayon sa DOLE, maituturing pa ring direct employer ang Kentex. Dalawa yung mananagot sa ilalim ng batas paggawa. Siguro talagang ang mapupuruhan talaga dito ay yung Kentex. Kasi nga siya yung nag-engage ng illegitimate and illegal subcontractor. Sa ulat na isinumite ng CJC sa DOLE, 31 sa 68 empleyadong idineklarang nawawala sa sunog ang nasa payroll ng Manpower Agency. Pati ang kawalan umano ng mga benepisyo ng mga trabahador, binubusisi rin sa investigasyon. Lahat po kinakaltas nila pero wala. Kahit mag-verify po kami, wala po talagang hulog. Is Kentex limiting their SSS contributions? Opo, meron naman po. Pero meron pong mga empleyadong nakalista. Ay, mga nasa listahan ko na wala po doon sa nire-remit po. Sa Miyerkules, magpapatawag muli ng pulong ang DOLE. Muling padadalhan ng notice ang Kentex. Bukod naman sa mga reklamong administratibo at sibil, makikipag-ugnayan ang DOLE sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa Kentex at CJC. Patuloy naman ang paggulong ng investigasyon ng Interagency Anti-Arson Task Force sa trahedya. Ang isa sa mga welder sa nasunog na pabrika, nagbigay na ng kanyang salaysay. Mahalaga ang salaysay ng welder dahil ang pagwe-welding sa loob ng pabrika ang sinasabing pinagmula ng sunog noong May 13. Nakuha ng GMA News mula sa isang source ang salaysay ni Oscar Romero, ang welder lead man ng Ace Shutter Corporation, ang kumpanyang kinuha ng Kentex para kumpunihin ang roll-up door sa main entrance ng pabrika. Ayon kay Romero, pasado alas 10 ng umaga noong Miyerkules, dumating siya sa pabrika kasama ang dalawang iba pa. Nagtayo raw sila ng scaffolding para maabot ang bahagi ng roll-up door na kukumpunihin.
Tinanong daw niya ang sekretarya sa pabrika na si alias Josie kung hindi ba delikadong mag-welding sa lugar dahil nasa tabi lang niya ang sako-sakong kemikal sa paggawa ng goma na kung tawagin ay azodicarbonamide. Pinayagan naman daw si Romero ng sekretarya ng pabrika na ituloy ang welding dahil may harang namang trapal ang sako-sakong kemikal. Ilang minuto matapos siyang magsimula, hindi pa nangangalahati ang kanyang welding rod nang bigla raw sumabog ang mga nakaimbak na kemikal sa tabi. Nakatakbo raw palabas ng pabrika si Romero at dalawa niyang kasamahan, pero ang sekretarya sa pabrikang si Josie kasamang nakulong sa loob ng pabrika. Of course, mahalaga ang statement ng isang tao sa lahat ng ating ginagawa. Kaya lang, kinakailangan patunayan pa rin ito ng mga other evidence para masustain, masubstantiate yung testimonial evidence. Ayon naman sa abogado ni Romero, hindi raw patas na ibunton ang sisi sa welder. Kinonfirm sa mga welders na walang dangerous or flammable materials, no? Kung kaya't nagsimula silang magtrabaho. Hindi nagkulang yung mga welder. Jessica, sa isang text message na pinadala sa atin ngayong gabi ay sinabi naman ng abogado ng kumpanyang Kentex na meron man daw o walang ipapadalang notice mula sa DOLE ay dadalo raw sila o magpa-participate sila sa isa pang tinatawag na mandatory conference na pinapatawag ng DOLE sa darating na Miyerkules. Jessica. Klaruhin lang natin, Cedric. 3 yung welder, tama ba? Yung isa yung nagsasalita, may 2 pa siyang kasama. At sabi nila, ang nagbigay sa kanila ng go signal para magtuloy sa pag-welding ay yung sekretarya. Pero itong mga welder na to, hindi empleyado ng Kentex, kundi kinontrata mula sa labas. Yes, tama yan, Jessica. Maliban dun sa lead na tinatawag na lead welder o lead man, ay sinasabi niya, base dun sa kanya testimonya, meron pa siyang 2 kasama na nag-perform o gumawa nung hot work na tinatawag dyan o yung pag-welding nga. Although, Jessica, banggitin din natin, noong weekend, nung nagkaroon ng nung Sabado, nagkaroon ng isang case conference pa itong PNP Valenzuela. Nakausap natin yung hepe ng Valenzuela at ayon sa kanya, mismong itong welder, yung naunang welder na humingi ng protective custody ang nagsabi na di umano during yung kanilang trabaho nagkaroon na ng maliit na spark, nagkaroon na ng maliit na sunog pero pinatay daw ito at naapula naman on the very same day. And then pagkapatay nito, nagkaroon ulit ng mas malaking spark, nagkaroon ng mas malaking sunog which led to the tragic na sunog nga na pangyayari sa factory ng Kentex sa Valenzuela City, Jessica. Supervised ba sila nung kung sino man from the company habang nagwe-welding sila, Cedric? Yung mga ganitong detalye, Jessica, ay sa pagkakaalam ko, hindi pa ilalabas ngayon ng mga investigador. Although patuloy pa rin yung pagkuha ng testimonya ng interagency task force at ng Valenzuela Police dito sa welder at saka yung mga kasama niya na posibleng humihingi na rin ng protective custody, Jessica. Isa sa mga bagay na natanong natin doon sa hepe ng Valenzuela Police nung nag-cover tayo ng case conference is hindi kaya may liability rin dito yung kumpanya ng Kentex nung nagkaroon ng sinasabi nga nila na maliit na spark at pinatay o naapula itong sunog na ito, pero nagpatuloy pa rin itong trabaho ng pag-welding. Itong mga bagay na ito daw ay patuloy pa rin na pinag-aaralan ng mga investigador, Jessica. Kailan tayo makaka-expect ng report ng mga otoridad na nag-iimbestiga dyan sa nangyaring yan, Cedric? Sa pagkakaintindi ko, Jessica, ay wala pang nailalabas na detaling yung mga ganyan ang mga investigador. Although yung mga kasamahan din natin iba nag-cover dyan, I'm pretty sure meron din silang mga update. Isa sa mga pwede nating sabihin, Jessica, ngayon is naglabas ng impormasyon naman mula itong ang PNP patungkol dun sa identification naman ng mga na-recover na mga bangkay. Kung hindi ako nagkakamali, ay posible raw na in a month or a little over a month daw ay posibleng ilabas na yung identification ng mga na-recover na bangkay, Jessica. Pero nailibing na itong mga to, di ba? Tama yan, Jessica. Nauna naman bago yung pagpapalibing is kumuha ng mga samples dito sa mga bangkay na ito. And then I understand kumukuha naman ng mga samples ngayon dun sa mga kaanak nila, sa mga swab para magkakaroon ng comparison para malaman kung kaninong mga kamag-anak yung mga nakalibing, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.